Good evening, everyone. So, I'm Antelarine Belara from Batch 4. So, yung topic po natin today is all about cup theory. So, dito po, binahagi ni Pastor Russell yung kahulugan ng cup theory, which is, it made me confused or even like, nagkaroon ako ng additional info. Nasa na Genesis 1 to 2 daw po pala, meron siyang cup. So, at sabi nilang cup theory. So, after nung 1, di ba magtugto na siya. So, 1 na yun. Mayroon pala doon nakasingit na million of years na nagganap pa bago ulit yung 2 verse 3. So, in that million years, sobrang daming na-include ng mga iba pang pangyayari. Parang it make me confused more na sa million years din, ano kaya yung mga bagay na nagawa ng Panginoon doon? Or mayroon bang mga bagay doon na hindi nalagay sa Bible? Yung ganun. So, there's a lot of information in Genesis 1 to 2. Or, of course, lahat naman sa Bible meron. Pero syempre, kaya rin sa Pastor Russell, mayroong million of years na naka-indicate na maaaring maraming bagay na naka-include doon na hindi natin masasabi na ano ba yung mga additional na ibinahagay ng Panginoon. And of course, which is magkakaroon yun ng parang panibagong palaisipan sa ating bilang Kristiyano. At of course, tayo gusto man natin malaman at maunawaan ng Panginoon. So, palagi natin ipaintindi sa sarili natin na kaya nga lagi tayo sinasanay na magbasa ng Biblia dahil ang Panginoon po lahat ng mga information na maisimigay sa tayo ng mismong manual natin. Ano po yung manual natin? Yun yung Bible, which is the manual of our life. So, kung gusto mo nang may guide ka sa buhay mo, magbasa ka ng Biblia. Kasi lahat naman ng bagay naka-indicate na doon. Lahat ng bagay na gusto kong ipaalam sa inyo ng Panginoon, andun na babasahin mo lang. So, ikaw na rin magde-decide kung ano yung gagawin mo, ano yung susundin mo, kung gusto mo bang sundin yung nagustuhan ng Lord or hindi mo gagawin dahil of course, mas nangunguna sa'yo yung mga makamundong babae na mas nasasayahan ka gawin kasi syempre mas nasasatisfy yung needs mo sa tao at of course yung mga kagustuhan ng Lord ay hindi natin nagagawa kasi kaya nasabi ko majority ng mga kabutihan ay parang lason sa mga tao kasi yun yung bagay na mahirap gawin. For example, imbis na maglinis ka, ginawa mo matulog kasi matulog, basta kakapagpahinga ka. Kung maglilinis ka, mapapagod ka. So, mga ganyang bagay. Kaya lagi tayo maging mindful at lagi tayo magpasalamat sa Panginoon sa atang blessings na binibigay niya sa amin. So, sabi ko, magbasa lagi ng Biblia, mag-pray at gawa ng mga bagay na makaka-glorify sa ating Panginoon Diyos. So, that's all. Thank you po for listening and have a great Sunday ahead for tomorrow. Bye!